Hi, gandang gabi, Juanito Lopez. Gandang gabi din po sa inyo. At saka kay RLT. Yan. Good evening, ma'am. Linaw ng cam mo. Salamat po. Oh, okay, so yun po ang topic natin Lawyer lawyer ng Diskaya, dinuking si Marcoleta. So, tingnan natin ano kaya yung pagbubuking na yan. Dax Colvara, hello po and good evening, watching from Partido Camarines Sur. Hi, hello po. Salamat po sa panunood. Kamusta po kayo lahat dyan? Mindscript. Hi, yan, hi. So, marami pong salamat sa pagdaan, no? Yan. So, nga po mga kaibigan, bago tayo mag-start, atin lang pong i-share itong ating video sa ating news feed para po mapanood din po ng ibang tao. No? I-share lang natin ang ating video sa ating news feed. Yan. Saglit po ha. Okay, share lang natin ang ating video sa ating news feed. Saglit po. Yan. Okay, saglit lang po sa newsfeed. Okay. Yan. Tapos, i-share din natin sa ating 5 group. Yan. Para may makapanood. Mindscript. Hello, madam. Good evening. Watching from Sorsogon. Hi, hello. Marami pong salamat sa panonood, no? Shout out po sa inyo sa Sorsogon. Salamat po. Yan. So, atin lang pong share. Yan. Pangatlong grupo. Pang-4. At saka pang-5. Yan. Okay, yan. Okay, na-share na natin. Yan. Okay, sabi naman ni Lorraine Rodriguez, kamusta daw ang mga kawatan? Ay, ang kawatan nandun, nasa ibang bansa, no? Yung isa nasa Dahig, yung isa naman nasa Japan. Yun, ang mga kawatan, no? Yun, marami na silang nakawat. Yan. Sabi ni Kaloy, ilabas mo na si Saldico. Ang pagkakaalam ko, si Saldico ay binabantayan na ng Interpol, no? Naglabas ng blue notice. So, binabantayan na siya ng Interpol. So, uuwi yan dito at sasagutin ang kanyang ang mga paratang sa kanya, no? Dapat siyang makulong kung yan ay totoo. Yan. So, yung nasa Japan nga, dapat ngayon nasa Japan, nakakulong na yun no? Medyo malakas lang sa mga justices yun yung nasa Japan. Kasi kurakot yun grabe ang kurakot nun. Bilyon ang kurakot nun, grabe. Bilyon. Yan. Sabi ni Joy, ba't di ka mag-block ng mga toxic, madam? Ay, okay lang yan, Joy. Welcome po kahit mga toxic, kahit DDS, no? Welcome po dito. Kasi hindi naman po ako, hindi naman po ako affected, no? Sa kanilang mga katoksikan. Sanay po ako sa mga toxic na tao, no? Wala akong problem dyan pagdating sa mga toxic na tao, no? Yan. And then Wendell Tibes, ebidensya nga. Roberto Trillanes, baka yun amo mo, magnanakaw ng bilyon-bilyon. Di ba si Duterte umami na nagnakaw? Marami daw siyang nanakaw. Di ba? Kaya nga, di ba, ayaw niyang magpirma ng waiver. Natatandaan mo ba? Ayaw niya magpirma ng waiver. Susuntukin niya si Trillanes. Kasi nga takot siya dahil makikita na
marami siyang ninakaw. At makikita na yung kanyang bank accounts ay totoo pala ang sinasabi ni Trillanes na maraming mga pera, maraming punong-puno ng drug money. Kasi ang nagde-deposito daw doon ay isang drug lord na si Sammy Uy. Kaya takot na takot yung mag-ama. Ayaw ng mag-ama na magpirma ng waiver. Ebidensya yan. Pag ayaw mo magpirma ng waiver, ibig sabihin may tinatago ka. Di ba? Yan yon. Rina at Lorraine Rodriguez, di ba nakakulong sa Hague? Correct ka, tama ka dyan, Rina, no? Nakakulong sa Hague. Yung isa, yung magnanakaw. Tapos yung isang magnanakaw naman, nasa Japan. Di ba? Sabi naman ni Wendell Tibes, kailan sinabi ni Per Ardian, my goodness, hindi mo ba alam? Sinabi niya, may pakita ko sa iyo Sandali papakita ko sa iyo yung sinabi niya na marami siyang ninakaw. Wala yatang alam to Saan ka ba nakatira? Nakatira ka ba sa ano? Sa Mars ka ba nakatira? Hindi mo alam kung anong sinasabi ng idolo mo. My God! Uma-idol ka, hindi mo alam yung nangyari sa kanya. My Diyos. Grabe, no? Okay, ipakita ko sa iyo Diyan ka lang para makita mo. Diyan ka lang para makita mo. Yan. Okay. Bilis. Yan. Okay. So, ito na. Ito na. Yan. Sandali ang hina naman. Bilisan mo. Dali, ang hina. Sabi ko na, hindi. Ito. Ang hina. Ito. Yan. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Marami siyang ninakaw. Aminado siya na marami siyang ninakaw. Pero hindi ako naniniwala na naubos na. Diba? Okay, so basag pa dito basag pa kayo dito kay Yusek Yusek Claire. Sige. O kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon. 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusuko ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang vice-presidente, kung paano agara masusupo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit 1 taon na nakaraan after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalingis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, Naniwala ka pa na naubos na ninakaw nila? Ako hindi ako niniwala. Bakit? Nakakapagbayad sila ng lawyer. Daming lawyer. Nababayaran nila.
Ano daw yun sa isang buwan daw, milyon-milyon. Oh. So buwan-buwan magbabayad sila ng millions. Oh. Magkano lang ang sweldo ng Vice Presidente? 330,000. Magkano lang ba ang pensyon ni Duterte? Oh, hindi pa umabot sa milyon. Paano sila makakapagbayad ng milyon every month kay Kaufman? Oh, 'di ba? Tapos meron pa silang mga ibang mga gastusin. Oh. So, hindi ako naniniwala na naubos na nga ang ninakaw niya. Aminado siya na magnanakaw siya. 'Di ba? At mismo sa kanyang panahon, aminado siya na laganap ang korupsyon. Sabi niya, corruption is endemic in the government. If you want to end corruption, you have to overturn the government. Kung gusto daw na labanan ang korupsyon o mawakasan ang korupsyon, dapat ang sabi niya kay PBBM yung kung sino man yung next president, dapat daw tanggalin daw lahat. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, tanggalin daw lahat. Parang baliktarin daw ang buong gobyerno. Kung gusto mo daw na mawala ang mga magnanakaw o korupsyon. Ba't hindi niya ginawa sa panahon niya? Oh, 'di ba? Kasi nagnanakaw din siya. Sinabi din niya, if you want to stop corruption, let's close the government. O, sinabi niya yun. Hopeless siya, hopeless. Para matugunan mo ang korupsyon, kailangan mo pang isarado ang gobyerno. Hopeless si Duterte. Wala siyang alam, hindi niya alam kung paano solusyonan ang korupsyon. Hindi niya nilabanan ang korupsyon. Ang sabi niya, mahirap daw labanan ang korupsyon dahil nasa gobyerno. Oh, alam niya, aminado siya na nasa gobyerno ang korupsyon. Oh, hindi niya kayang labanan kasi weak leader siya Weak. 'Di ba? Hindi katulad sa Pangulo natin ngayon na strong leader, na lumalaban ang Pangulo natin at kaya niyang labanan ang korupsyon. Kaya nga gumagawa siya lahat ng mga paraan ay ginagawa niya ngayon para labanan ang korupsyon. Kasi ang Pangulo natin ay strong leader. Strong leader, hindi siya katulad kay Duterte na weak leader. O, di ba? So, hindi niyan pwedeng pabulaanan dahil si Duterte mismo ang umamin na hindi niya kaya. Di sinabi pa nga siya, inutil daw siya. Inutil daw siya, sabi niya Hindi daw niya kaya. Kaya nga sabi niya, maghanap kayo ng Marcos. Dahil kahit daw bigyan siya ng 20 years, hindi daw niya kakayanin. Kaya maghanap daw kayo ng Marcos. Dali hanapin ko Hanapin ko yung sinabi ni Duterte Ito, sana na nag-ano siya surrender siya Sabi niya, hindi daw niya kayang labanan ang korupsyon, sabi ni Duterte. Kahit bigyan pa daw siya ng 20 years, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon. Ito. Kaya sabi niya, maghanap kayo ng Marcos. Kasi siya, kahit nabigyan daw siya ng 20 years, hindi niya daw kaya na labanan ang korupsyon. Ito, namin ni Duterte. Dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko Makinig kayo. talaga mahabol. Dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Ba yan? Mabagal yung ngayon kasi medyo mabagal internet ngayon dahil pangit kasi ng weather, no? Ba yan? Sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot. Sabi niya, I cannot. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Tapos sabi na niya dyan, maghanap ulit kayo ng Marcos. Ano ba yan? Dali, ulitin natin. dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko talaga mahabol. Ah, Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution,
Even if you give me 20 years, I cannot do it. Kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi niya kaya. Maghanap kayo ng Marcos. Hanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Maghanap kayo ng Marcos, hindi ko kaya lutasin ang korupsyon kahit bigyan ako ng 20 years. Umamin siya na hindi niya kayang wakasan ng korupsyon kahit bigyan daw siya ng 20 years, kaya maghanap kayo ng Marcos. Kaya ngayon may Marcos tayo o nilalabanan ang korupsyon sa gobyerno. 'Di ba? Pahiya kayo, no? Pahiya kayo. Kasi akala nyo kasi fake news ang sinasabi ko. O yan, no? Sinabi mismo ni Duterte. Napahiya kayo, no? Ito pa. Pag amin ni Duterte, inamin din ni Duterte na maraming ghost projects. Pahiya kayo, no? Totoo. Pakinggan nyo. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Maramihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. I wish to show you Diba? of the revenue. So, si Duterte mismo umamin na sa DPWH, marami yan. Ghost projects. Palalabasin nila na may projects, yun pala wala. Ghost lang. At diretso daw ang pera sa bulsa. Alam niya. Kaya nga, di ba, parang 2021 yata yun na panay, tuwing nagto-talk to the people, tuwing nagsasalita siya, panay lagi niyang sinasabi, nagsisisi siya kung bakit siya kung bakit siya nagpresidente. Remember 2021 pag nagsasalita siya noon, palagi na niyang sinasabi na nagsisisi siya. Na gusto na daw niya bumaba sa pwesto. Kung ang sabi pa niya, kung papanigan daw yung electoral protest ni PBBM, pwede na daw siya mag-resign para si PBBM daw ang maging pangulo. Kasi dismayado siya, frustrated siya kasi hindi niya kayang wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Paano naman kasi siya din korap? Nakikisama din kasi siya. Korap din siya. Ang reason kung bakit hindi niya maituro lahat ng korap, kung bakit hindi niya mapaimbestigahan, ang full investigation lahat ng mga korap, kasi damay siya. Yun ang reason kung bakit hindi niya mapaimbestigahan lahat, dahil damay siya. Dahil kapag nagpaimbestiga siya, ayun makikita, siya pala ang punot dulo ng korupsyon. Nakita mo nga, DOH, DOH. Diba, nag-imbestiga. Inimbestigahan itong nakaraang taon. Nakaraang taon ba yun? O itong taong to, no? Inimbestigahan yung tungkol sa yung bakit nga ba siya inimbestigahan? Nakaraang taon ito. Na-imbestigahan yung DOH dahil sa budget hearing ng Department of Health. Tapos tinanong doon, pinatawag si Duque. Si Duque pinatawag. Umamin si Duque na si Duterte ang nag-utos sa kanya na i-transfer yung pera ng Department of Health sa PSDBM. Umamin si Duque. Yun ang dahilan bakit hindi niya mapatalsik si Duque. Dahil si Duque, kung titingnan natin, sunod-sunuran lang kay Duterte. Wala naman talaga siyang kasalanan. Ang naging kasalanan lang ni Duque ay sinunod niya lahat ng sinasabi ni Duterte, nagpakatuta siya kahit alam niyang mali, kahit alam niyang unconstitutional, sinunod niya lahat yung sinasabi ni Duque. Kaya nga, ni Duterte. Kaya nga itong si Duterte, hindi niya matanggal si Duque dahil alam ni Duterte na walang kasalanan si Duque. Dahil lahat ng ginagawa ni Duque, instruction yan ni Duterte. Make sense? Alam nyo na? Alam nyo na ngayon. Na itong si Duque, lahat ng ginagawa niya ay instruction ni Duterte.
Alam niyo na. Wala. Hindi niyo mapapabulaanan yan. Lahat ng sinasabi ko, meron akong ebidensya, meron akong mga resibo. Kaya nga, di ba, ang ginagawa niyo na lang, ad hominem. Di ba? Yun na lang ang kaya niyo, ad hominem. Kasi nga, hindi niyo ako kayang i-debunk. Di ba? The last resort of a fool is slander. Kaya ginagawa nyo na lang, sasabihin nyo, ay, ang pangit mo. Sabihin naman ng iba, ay, ang lapad ng noo mo. Sabihin naman ng iba, ay, ang pangit mo matanda. Yun na lang kaya nyo. Kasi nga, hindi nyo kasi madibang ang sinasabi ko. The last resort of a fool is slander, 'di ba? When meron pa if the debate is lost, slander is the last resort of a fool, 'di ba? Ibig sabihin, kung wala na yung debate, hindi mo na kayang ipagtanggol ang sarili mo, ang last mo na lang gagawin ay pagsasabihan ng pangit, no? Ang iyong kalaban. Kasi hindi mo na alam yan, sasabihin mo So sasabihin mo na lang, ay, ang pangit mo, ay, matanda ka na, ay, yun na lang ang sasabihin mo, ay, bangag ka, ay, yun na lang. Kasi nga, hindi mo kayang idibang ang sinasabi ko. Kasi totoo, meron akong resibo, kayo wala kayong resibo. O, di ba? Huwag kayong iiyak. Lalo na ngayon, nagsisiiyakan kayo. Kasi nakita nyo, wala si Speaker Martin Romualdez. Nag-iiyakan kayo, di ba? Kasi, iisa lang ang gusto nyo, makita na nandun ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Kaso, sa ngayon, wala. Hindi natin alam kung bukas, kung mailalagay sa isang araw, hindi natin alam kung mailalagay. Diba? Pero, eto lang ang gusto nyo. Wala kayong pakialam kahit makulong si Chis Escudero, kahit makulong si Jinggoy, wala kayong pakialam kahit na anong mangyari dyan, kahit na wala sila, hindi sila makulong, wala kayong pakialam dyan. Kasi isa lang ang gusto nyo. Gusto nyo si Speaker Martin Romualdez makulong. Yan ang inyong gusto. Wala kayong pakialam sa iba, kahit hindi sila kasuhan. Basta si Speaker Martin Romualdez, yan ang gusto nyo. Kasi blinded kayo Kasi naniwala kayo Bulag kayo sa katotohanan Kung anong sinabi ni Lucring, yung psychopath, kung anong sinabi ng psychopath na spoiled brat, pinapaniwalaan nyo. Kaya gusto nyo si Speaker Martin Romualdez ay makulong. Pero ngayon, nag-iiyakan kayo kasi wala si Speaker Martin Romualdez. Wala siya doon sa nakalista. Bakit? Si Bryce, pag tinanong mo si Bryce, nandyan ba sa laptop mo yung pangalan ni Martin Romualdez? Ano sabi ni Bryce? Wala daw. Tinanong yung Alcantara, nandyan ba? Wala, hindi rin niya binanggit. Yung isang USEC na nag-drop din ng mga pangalan sa DPWH, wala din. Hindi rin niya binanggit si Romualdez. Walang bumabanggit kay Romualdez. Isa lang. Yung witness lang ni Marcoleta na peke pala ang affidavit at peke din pala yung mga pinagsasabi. Yun lang ang bumanggit kay Romualdez. Pagkatapos, palpak pa. Diba? Halatang halata na talagang tanim intriga. Sanay na sanay sa tanim intriga. Duterte style, magtanim ng intriga. Diba? Sinabi naman niya ni Duterte, sanay na sanay siya magtanim ng intriga. Sinabi niya yan, no?
At maging si Sara Duterte, ganyan din ang gawain, magtanim ng intriga. Alam na alam nila magtanim ng intriga, magtanim ng ebidensya, magtanim ng gawa-gawang kaso. Yan, dyan master ang mga Duterte. Napaka-evil. No? Evil talaga. Grabe, napaka-evil. Yan. Okay. Oh, yan. Oh. Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. November 6, 2020. Duterte says, ghost projects rampant in rampant in DPWH. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. So inamin mismo ni Duterte. Anong year ito? 2020. November 6, 2020. Inamin niya na rampant daw ang ghost projects sa DPWH. Alam ni Duterte, pero wala siyang ginawa. Alam niya, pero wala siyang ginawa. Kasi nga, may kickback. Kumukubra. Alam niyo ba yung Aguda Street? Alam niyo ba yung witness ni Marcoleta? Nabisto, di ba? Na yung dila niya huli siya dun Nagdi-deliver ng pera sa bahay ni Michael Yang. At Aguda Street sa may Malacanang daw. Sinong dinideliveran niya doon sa bahay ni Michael Yang? Siyempre si Michael Yang. Sinong dinideliveran niya sa Aguda Street at sa Malacanang? Siyempre, yung kanyang boss. Remember? Ang kanyang trabaho? Ang trabaho niya? Nung nasa service siya, ang trabaho niya ay security guard siya or bodyguard siya ng VIP. Naging bodyguard siya ni Martin Andanar. Martin Andanar, Duterte, propagandist, Martin Andanar. Tapos naging din siya. Meron pang mga doon naging bodyguard din siya ni Bantag sa Bucor. Tapos 2022 kay Sara Duterte, VPSG. So, maaring totoo nga yung sinasabi niya na nagdi-deliver siya ng mali-maleta na pera. Pero mukhang nadulas siya doon ang sinabi niya na nag-deliver siya ng pera sa bahay ni Michael Yang at sa Aguda Street daw, sa may Malacanang. Mukhang totoo talaga na nagdi-deliver siya ng pera sa Malacanang kay Duterte. Siya doon huli siya doon na siya doon, ano ba tawag doon huli siya doon na nadulas siya doon. Kaya nga 'di ba, kung makikita nyo si Marcoleta, ayaw ni Marcoleta na nag-a-adlib siya Gusto ni Marcoleta, stick to the script. Stick sa script, kailangan yung script lang, basahin mo lahat. Ayaw ni Marcoleta na nag-a-adlib siya kasi nadudulas siya. Malaking revelation yan Nadulas siya Nagdi-deliver siya ng pera sa bahay ni Michael Yang. At sa Aguda Street, sa may Malacanang. Kitang-kita mo. So, nagdi-deliver talaga siya. Diba? Sa mga Duterte. Doon siya nagdi-deliver. Dahil ang boss niya, puro Duterte. Martin Andanar. PCOO ni Duterte. Bucor. Si Bantag. Duterte din. Tapos noong 2022, naging BPSG siya. Sara Duterte. Kaya nga siguro yan ang dahilan kung bakit wala siya ngayon. Bakit hindi siya sumipot sa DOJ. Ang kinatatakot ko lang dito, baka gawin siyang sacrificial lamb
At pagkatapos, ibintang kay Speaker Martin Romualdez, ibintang kay PBBM, sabihin na sila yung nang ganun. Yun pala, ginawa na pala siyang sacrificial lamb, ginanon pala siya. Yan ang kinatatakot ko. Yan talaga mga kaibigan ang kinatatakot ko. Alam naman natin, di ba? Alam naman natin yung kakayanan nila, di ba? Yung kakayanan nila, may kakayahan sila na na maggano ng tao eh. Alam natin yan. Kaya nilang maggano ng tao. Si VP Sara Duterte nga nag-hire ng assassin. Di ba? At saka alam niyo, kinukumpirma mismo yung mga DDS mismo, mga influencer ng mga Duterte, ang nagkukumpirma na masamang tao talaga si Sara Duterte. Ito meron akong papakita sa inyo, papanood sa inyo. Ito, mismo DDS influencer, kinumpirma niya na masamang tao si Sara Duterte. Na gumaganon. Ito, pakita ko sa inyo Dali. Kinumpirma mismo nito DDS influencer to pumunta ito doon sa sa rally sa Mindiola. Kasama yan sa Nanggulo, no? Pababain si PBBM. Talagang sinabi niya mga kaibigan inamin niya na masamang tao si Sara Duterte, no? Dali, hanapin ko Hanapin ko guys, saglit lang. Inamin la guys, no? Inamin niya na masamang tao si Sara. So hindi lang pala si Digong ang gumaganon, no? Pati si Sara din. So inamin niya na masamang tao ang mga Duterte. Dali Dali, hanapin ko yung ba? Ang hina ng sandali. Ang hina ng internet. Wait. Itong isa kaya. Wait mabuti pang ito. Sandali. Hanapin ko. Ang dami ko na kasing dito. Ang dami ko ng post. Inamin niya guys na masamang tao ang mga Duterte. Ito yata. Dali. Nako, mahina ang internet ngayon. Hindi umaano yung Medyo mahina ang internet. Guys, hindi ko ma-open naglo-loading siya So sasabihin ko na lang sa inyo Itong DDS DDS influencer mismo guys, DDS influencer ito ka-level ng mga influencer na malapit kay Sara Duterte. Yan sina Sasot, yan yung mga safeguard yung hindi naliligo, ka-level mga influencer, mga Tio Moreno, yan yung ka-level nito. Eto siya mismo umamin mga kaibigan na masamang tao si Sara Duterte. Dali, gusto kong iparinig sa inyo Dali para marinig nyo. Sandali. Mahina talaga, naglo-loading lang siya guys. Dali Dali ito na-open ko na. Sandali na-open ko na saglit. Kaso naglo-loading guys. Sige na nga, sasabihin ko na lang sa inyo. Naglo-loading, no? So itong influencer na ito na DDS guys, umamin siya na talagang masamang tao si Sara Duterte. Paano niya inamin? Ganito ang sinabi niya.
Takot na takot ito mga, sabi niya, takot na takot ito mga ito. Pag naging presidente si VP Sara Duterte sa 2028, lahat ng mga ito, sabi niya ha, guys ha, lahat ng mga ito, nasa kabaong kayong lahat. Inamin niya na masamang tao si Sara Duterte. At inamin talaga niya na si Sara Duterte ay gumaganon ng tao. So kapag naging Pangulo daw si Sara Duterte sa 2028, lahat daw as in lahat nasa kabaong. So ibig sabihin, lahat ng mga, yan, sina PBBM, lahat ng mga politiko na against kay Sara, na sa tingin nila ay against kay Sara, lahat yan sa kabaong. Lahat ng mga PBBM vloggers, mga PBBM influencers, lahat yan nasa kabaong, kasama na ako dyan. Yun ang sinasabi niya guys, lahat daw, pag naging Pangulo daw si Sara Duterte sa 2028, lahat ng mga to, ubos yan, nasa kabaong. So inamin niya mga kaibigan, inamin niya na si Sara ay masamang tao, na si Sara ay pumapatay. So, sabi nga ng nagkomentaryo, lalong hindi mananalo yan. Bakit? Sino ba naman ang boboto sa isang presidential candidate na walang gagawin kundi pagpapatayin lahat ng mga sa tingin niya ay kalaban? Sino ba naman ang boboto dyan na puro hate ang laman ng puso? Hindi makakabuti sa Pilipinas kung ang magiging Pangulo ay puro paghiganti, puro hate ang laman ng puso, at puro pagpatay ang iniisip. Hindi yan makakabuti sa Pilipinas. Ang gagawin lang yan, puro paghiganti, lahat papatayin. Kaya hindi yan mananalo sa 2028. Yung Sara Duterte nyo, mag-iiyak lang yan, ha? Mapapahiya yan, pero hindi yan mananalo. Hindi yan magiging presidente. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang presidential candidate na papatayin ang lahat ng mga tingin niya ay kalaban sa politika. Parang Hitler, di ba? Hitler. Kalaban ka o tsugi. Parang ano din, parang komunistang China. Kalaban yan o tsugi. Lahat ng kalaban tsugi. Lahat ng lalaban sa kanya tsugi. Komunista. Ganyan kasi ang mga komunista. Ganyan ang ugali ng mga komunista. Tsutsugyihin ang lahat ng mga kalaban. Ang mismong nagsabi niyan, influencer, DDS mismo. Inaamin ng mga DDS na si Sara Duterte ay isang masamang tao. Sino ba naman ang boboto sa isang masamang tao? Grabe, walang boboto sa masamang tao na pumapatay ng tao. Dahil kung ikaw ay presidente, pagkatapos ang ugali mo, tsumutsugi ka ng tao, masamang tao ka, aba, walang mangyayari sa bayan natin. Hindi tayo uunlad. Ang mangyayari dito, anarchy. Puro kaguluhan sa bansa natin dahil masamang tao ang Pangulo ng Pilipinas na si Sara. Kaya, sasabihin ko sa inyo, walang boboto kay Sara pagdating ng 2028. Kung makalusot siya sa impeachment, sinisigurado ko sa inyo, hindi siya mananalo dahil hindi iboboto ng mga tao ang isang presidentiable na walang alam kundi pagpatay ng tao. Di ba? Sabi ng isa, puro lang daw paninira. Hello, sino ba ang naninira? Sino ang nag-world tour para siraan ang Pilipinas? Si PBBM, ang gobyerno. Sino yung nag-world tour para siraan ang Pilipinas at ang turismo? Anong ginawa ni Sara sa South Korea? Minostra pa niya. Pumunta daw siya sa Kuwait, pumunta daw siya sa Italy, pumunta daw siya sa South Korea. Dami daw napuntahan. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Tingnan mo yan, sarili niyang bansa. Siniraan niya. Sarili niyang bansa. Minamaliit niya. Wala daw sa kalingkingan. Pumunta naman siya ng Australia. Anong sabi niya?
Inis na inis talaga ako kapag naririnig ko na tourist spot ang San Juanico Bridge. Hindi naman daw tourist spot ang San Juanico Bridge. Ang tourist spot daw ay yung ano, tinuro niya, yung tulay daw sa China. Nang haba-haba, yun daw ang tourist spot. My God. My God. Hindi, mga kaibigan, hindi na nga siya nakakatulong sa bansa. Wala na nga tayong benepisyo sa mga travel niya. Sinisiraan pa niya ang Pilipinas. Literally, sinisiraan niya ang Pilipinas. Na hindi naman daw tourist spot ang San Juanico Bridge. Yung tourist spot daw, yung isang tulay daw sa China. Binanggit niya yung pangalan. No, yun daw ang tourist spot, hindi daw yung San Juanico Bridge. Diyos mio. Tapos gusto pa maging Pangulo ng Pilipinas. Bobo ang gaga. Grabe, napaka-bobo. Gaga talaga. Di ba? So, mga kaibigan, ang boboto lang kay Sara Duterte, yung katulad niyang bobo. No? DDS, katulad niyang bobo. Yun lang ang boboto kay Sara. Pero kung sasabihin mo, matinong tao, walang bobotong matinong tao dyan. Bobo, oo, bobo. At walang alam. Yun ang boboto sa kanya. Pero, sa Pilipinas, mas marami pa rin matalino. Kaya hindi siya mananalo. Diba? Tingnan mo nga, nung rally, pumunta ang mga DDS. Pumunta sa EDSA. Mga DDS, no? Sina Joey, hindi naliligo, kukulokoy. Anong ginawa ng mga pink at dilaw at mga pro-PBBM? Anong ginawa? Inaway sila. Ano sabi? Sara, ipasok sa mental. Duterte, baliw. Ang dami mga sinasabi, bu, bu, bu. Binubu sila. Bobo, bobo. Di ba? Ayaw sa mga DDS, ayaw sa mga Duterte. Ang dilawan, ang kakamping, ang pula, ayaw sa mga Duterte. Tapos sa Camp Aguinaldo, ganun din. Tapos kita nyo si Singson, si Philip Salvador, ay nag-try ba naman na pumunta at gusto pang pumunta ng stage, magsasalita para siraan ang Marcos. Ano nangyari? Boo! Pinagbubo ngayon sila. Pinapalayas. Kurap ka. Di ba? Pinagbubo sila ngayon, kurap daw. Ano nangyari? Napahiya siya. Napahiya si Singson. Akala niya kasi papanigan siya ng mga tao. Ang nangyari, napahiya siya. Anong sabi niya? Lahat kasi sila may kanya-kanyang agenda. Dapat iisa lang daw. Dapat iisang agenda lang daw, pababain daw si Marcos, pababain daw yung Pangulo. My God, ayaw ng kakamping, ayaw ng dilawan na pababain si PBBM. Dahil ang sabi ng mga kakamping at dilawan, sinong ipapalit nyo? Si Sara Lustay? Anong sabi ng mga kakamping at dilawan? Pagtsatsagaan na lang daw nila si PBBM kaysa ipalit si Sara Lustay. Kaya kayo mga DDS, wala kayong kakampi. Wala kayong kakampi, hindi nyo mauuto ang sambayan ng Pilipino dahil ayaw ng mga dilaw, ayaw ng mga kakamping kay Sara dahil alam nila na kurakot. Kung yung mga dilaw na mga hardcore na mga dilawan, never again to martial law, ayaw nila sa Marcos dahil sinasabi nilang may ill-gotten wealth at saka maraming namatay sa martial law daw. Kung ayaw nila kay Marcos, mas ayaw nila sa Duterte. At pagtsatsagaan na lang daw nila ang Marcos kaysa Duterte ang maupo dahil para na daw tayong nasa dark age. Babalik tayo sa dark age kung saan ang mga tao ay mga barbaro. Alam niyo ba yung mga barbaro?
yung walang, yung uncivilized, mga uncivilized people, no? Yung mga tao na walang batas-batas. Yan si Sara walang batas-batas Pag gustong tsumugi, tsutsugi. Walang pakialam, walang batas-batas. Ang alam lang, patsugi-tsugi. Diba? So, yung mga kakamping mismo, hindi kumakampi sa inyo. Kung kumampi lang sana sa inyo mga kakamping at dilawan, baka mabilis lang na mapaalis si PBBM. Kaso, ayaw sa inyo ng mga kakamping at mga dilawan. Dahil ang sabi nila, pagtsatsagaan na nila si Marcos kaysa ilagay si Sara na isang baliw na nga, magnanakaw pa, palamura pa, at walang Diyos. Diba? Diba? Masakit ba? Masakit ba yung sinasabi ko? Sorry na lang kayo. Kung nasasaktan kayo, lumayas kayo dito. Masakit bang sinasabi ko? Ha? Kung masakit ang sinasabi ko at natatamaan kayo, magsilayas kayo dito. Hindi ko kayo kailangan dito mga didi shits. No, mga didi shits. Ay, nako, mga didi shits. Masakit talaga ang katotohanan, mga didi shits. Diba? Ganun talaga mga didi shits. Masakit talaga ang katotohanan. Diba? Kaya sorry na lang kayo, no? Sorry na lang kayo. Yan. So, habang sinisiraan yung ang Pangulo naman namin nagtatrabaho, nakapokus. Habang ang inyong Vice Presidente nag-world tour, ang Pangulo namin, ang dami nang natutulungan. Habang yung Vice Presidente nyo ginagastos yung pera ng taong bayan, yung taxes ng taong bayan, ginigisa tayo sa sariling mantika, ang Pangulo naman namin ay nagtatrabaho. Diba? Ito pa, yung ginawa ng Pangulo namin. Yan. Nagpasalamat si Vice Governor Joven Alonso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinaabot na tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon, no? So ito, pasalamat siya. In behalf of the province of Negros Occidental, thank you so much, President BBM. Thank you. I would like to thank the Office of the President for the help they extended to the evacuees of Mount Kanlaon eruption. In behalf of the province of Negros Occidental, thank you so much, President BBM. Thank you. I would like to thank the Office of the President. Diba? Ano pa? Merong bagyong umpong. Si Bagyong Umpong. Yan. Si Bagyong Umpong. Okay. 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 So, eto na, mga kaibigan, no? Etong si Magalong ay nag-resign, no? Nag-resign na po si Magalong, mga kaibigan, no?
Kasi mga kaibigan, napapansin din ng Pangulo na may conflict of interest at saka mukhang hindi na niya nagagawa yung kanyang trabaho sa Baguio, no? So, bago siya nag-resign mga kaibigan, meron siyang nasabi, no? Ito. Bago siya nag-resign on September 26. September 26 to, di ba? Tapos kanina lang siya nag-resign. So, September 26, Mayor, hindi pa siya nagre-resign noon, no? September 26. Ngayon lang siya nag-resign. So, ito po yung sinabi niya. Pakinggan muna natin. I anticipate at the fulfillment. And this is precisely what I'm going through now at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy So, task, believe me. Nasabi po niya ito mga kaibigan, no? Nasabi po niya ito September 26, no? Hours before resigning as ICI, na nagsusorry po siya sa people of Baguio dahil hindi na daw niya nagagawa yung kanyang task, no? Yung kanyang trabaho as a mayor of Baguio. So kasi hindi daw easy yung task niya ngayon. Sabi niya, no, dahil pupunta daw siya sa iba-ibang lugar dahil nga dito sa binigay na trabaho sa kanya ni PBBM. So mga kaibigan, siguro narinig din to ng palasyo, no, na hindi na niya naasikaso yung taga Baguio. Tapos lumabas pa yung yung kini-question yung tennis court na gawa ng Diskaya, na kini-question bakit yung Diskaya ang naggawa, no, ang contractor, samantalang kumbaga wala naman silang hindi sila naka-registered, no, kumbaga illegal sila, bakit sila ang nakuha. So may nakikita na merong conflict of interest. So ang Pangulo nag-utos na i-review yung appointment dito kay Magalong. So ngayon, ang ginawa ni Magalong, agad-agad, no, kaninang umaga, nag-resign siya agad. So sa pagre-resign niya mga kaibigan, meron siya mga sinasabing parang mga pahayag ng isang tao na bitter, no, bitter. May mga sinasabi siya na mga words na alam ko naman na doon din na mapupunta, hindi naman daw siya kurap. May mga sinasabi siyang words, guys, na hindi maganda, na para bang sinasabi niya na total sisibakin din naman ako, magre-resign na ako. Parang gano'n, no, na anong akala niyo, ako, nakurap ako, hindi naman ako, basta meron siyang mga wordings, no, na hindi magaganda, no. Hindi ko na sinasabi kasi para hindi tayo dito sa YouTube, no. So yan guys, sabi ko sa sarili ko, wow, in-appoint siya special advisor. Si General Torre nga Tingnan nyo General Torre. In-appoint si General Torre, PNP chief. Ang bigat ng appointment, di ba? PNP chief yun. Ginawa siyang 4-star general. Pagkatapos, after 3 months, sinibak siya. Pero si General Torre, nagsalita ba ng hindi maganda? Si General Torre, nagpahayag ba ng mga pahayag na parang bitter? Di ba wala? Kaya medyo nakukumpara ko yung dalawa, na si General Torre, wala kang maririnig sa kanya na bitterness. Wala kang maririnig kay General Torre na pangit na salita, na nagpapahayag na parang bitter, as in wala. Kahit na, ako mga kaibigan, masakit yung nangyari kay General Torre. Kasi biruin mo, PNP chief ka, ginawa ka lang PNP chief, 4-star general, nilagyan ka pa ng star. Pagkatapos, 3 buwan, tinanggal ka. Parang para sa akin,
grabing nakakahiya talaga yun. Pero si General Torre, hindi naging bitter. Pinakita ni General Torre na siya talaga ay isang good soldier. Samantalang ito si Magalong, special advisor lang. Pagkatapos ganun yung gravity ng mga sinasabi niya, na parang bang bitter na bitter siya. Kasi, at saka hindi pa naman siya pinag-resign, hindi pa naman siya tinanggal. Siya na mismo ang nag-resign. Inunahan na niya pagkatapos nagsasalita siya ng hindi magaganda. So dito, nasasabi ko sa sarili ko na ay, dito mo makikita yung tao, yung mabuting tao. Dito mo talaga makikita yung mabuting tao na sports, no? At madaling tumanggap sa mga pangyayari. Hindi nagiging bitter. At dito rin mga kaibigan, ipapasok natin ang issue, no, ng Marcos at ng Duterte. Ano bang issue na yan? Yung Marcos, mga kaibigan, the Marcoses, pinatalsik sa Pilipinas, buong pamilya. Ang Duterte, yung tatay lang ang nakulong na sa dahig. Yung Marcos, biruin nyo pagkapatalsik sa Marcos, after 3 days, nakapris ka agad lahat-lahat ng kanilang ari-arian, binawi yung kanilang mga ari-arian, pati yung sa mga kamag-anak nila, pati sa mga kaibigan, pati sa hinihinala na crony, as in lahat-lahat. Sa Duterte, hindi naman nangyari, di ba? Hindi naman nakapris ang ari-arian nila. Hindi naman binawi yung mga ari-arian nila. Pero kung titingnan mo, sino ba ang may malaking kasalanan? Yung Marcos o yung Duterte? Kung titingnan natin, mga kaibigan, yung Duterte ang may malaking kasalanan. Kasi yung Duterte, crime against humanity yan. 30,000 ang chinugi. Mga inosenteng mga Pilipino, may mga bata, 3 years old ang pinakabata. May 9 years old, 7, 11, 10, 12 mga bata. Chinugi, may buntis, mayroong lolo, may lola. Grabe mga kaibigan. At talagang heinous crime ang ginawa. Yung bang pagsipa sa pinto, pinagtsutugi. Meron naman kinakalagkad na nasa kasama ng pamilya kumakain, biglang hihilahin ng pulis, kakalad ka rin, dalhin doon sa sa lababo, pagkatapos doon raratratan, nakikita, naririnig ng mga bata, nakikita ng mga anak. Heinous crime talaga, brutal na pagpatay sa panahon ni Duterte. Tingnan nyo guys, di ba? Tingnan nyo, si Duterte talaga may kasalanan. Grabe. Diba? Siya lang ang nakulong. Ang Marcoses napatapon lahat sa Hawaii. Kinuha ang mga asset, kinuha ang mga kayamanan. Ang Duterte hindi. Pero, tanong ko sa inyo, ang mga Marcos ba nagtanim ng galit sa mga Aquino? Di ba hindi sila nagtanim ng galit sa Aquino? Nung namatay si Cory Aquino, pumunta pa nga sila sa Lamay. At nung si Cory Aquino ay nagkakasakit, nanawagan pa si Imelda Romualdez Marcos sa buong sambayan ng Pilipino, magdasal para sa kagalingan ni Cory Aquino. Napakabuti ng Marcos, di ba? Pero ngayon yung mga Duterte, anong ginanti nila? Nakulong si Digong, nasa dahig, galit na galit sila. Bakit nakulong si Digong? Dahil may kasalanan siya. Dapat lang siyang makulong. Ang nagpakulong sa kanya ay ang sambayanang Pilipino na naging biktima niya sa kanyang war on drugs. Pasalamat nga siya, nakulong siya doon, may due process. Yung mga chinugi, 30,000, hindi na yun makakabalik, patay na. Pasalamat nga si Digong, yung mga kayamanan niya, yung mga naiwan niya sa mga kabit niya, sa mga girlfriend niya, napafreeze ba?
Binawi ba? Hindi naman. Di ba? Pasalamat nga si Digong eh. Dahil maganda pa ang buhay niya sa dahig. Masarap pa ang kinakain niya. Pero yung mga tao na pinatay niya, 30,000, hindi na makakabalik kahit kailan. Pero anong ginanti ni Sara Duterte? Grabe ang galit nila kay PBBM. Diba? Grabe ang ginawa nila kay PBBM. Mga pagpapabagsak at kung ano-ano pa mga paninira. Pero tingnan mo, si PBBM, nung nakabalik siya sa Malacanang, gumanti ba siya sa Dilaw? Gumanti ba siya? Kahit isang paghiganti, hindi niya ginawa. Tuwing August 21 o kaya February 25, nagpapadala pa nga siya ng bulaklak sa puntod ni Cory Aquino, Ninoy Aquino at saka Ninoy Noy. Every year, nagpapadala pa siya ng bulaklak. Napakabuti ng puso ng mga Marcos. Napakabuti ng puso ni PBBM. Puwera si Amy ha. Si Amy, masama ang puso noon kasi Duterte yun eh. Mabuti ang puso ng mga Marcos. Hindi sila nagtatanim ng galit. Never silang magtanim ng galit. Pero ngayon, tingnan mo si Duterte. Tingnan mo si Sara. Grabe ang galit niya. Abot hanggang langit ang galit niya kay PBBM. Kung tutuusin, hindi naman si PBBM ang nagdala kay Duterte sa dahig. Ang nagdala kay Duterte sa dahig ay ang mamamayang Pilipino na biktima ng EJK. Pero grabe ang galit nila kay PBBM. Itong mga Duterte na to. Pinapakita lang dito na masama talagang ugali ng mga Duterte. Pinapakita lang dito na mga Duterte ay mapaghiganti at sila talaga ay hindi nararapat na mailagay sa pwesto dahil kapag sila ay naging pangulo, matutulad tayo sa bansa. China, matutulad tayo, parang mas masahol pa yan kay Hitler. Masamang ugali niyan. Masamang tao yan. Hindi mapapabuti ang Pilipinas kapag si Sara ang naging pangulo ng Pilipinas. Hindi tayo mapapabuti. Masamang tao si Sara Duterte. I tell you the truth, masama siyang tao. Eto, sabihin ko sa'yo, sa pelikula, sino yung nag-hire ng assassin? Yung mabuting tao o yung masamang tao? Di ba ang nag-hire ng assassin, yung masamang tao? Yung mga villain, yung mga kontrabida, yun ang nag-hire ng assassin. Oh, si Sara nag-hire ng assassin. Masamang tao. Oh, di ba? Oh. Masamang tao si Sara. Grabe naman, hindi pa niya alam na masamang tao si Sara. My God. Yun nga lang mag-isip ka na pinuputulan mo ng ulo si PBBM. Masama na yun. Lalo na yung hinukay daw niya, no? Hukayan daw niya yung bangkay, yung Abulakay, papatapon sa West Philippine Sea. Grabe yun. Desecration of the dead. Tayong mga Pilipino, meron tayong yung paggalang sa mga dead, sa mga patay, na wag mong gaganyanin kasi patay na yan. Pero siya, grabe ugaling demonyo. Huhukayin ang bangkay ni Apulakay, ipapatapon sa West Philippine Sea. Ugaling komunistang China. My God. Remember? Ganyan ang ugali ng mga ng mga komunista eh. Masasama. Di ba? Ganyan ang ugali ng mga komunista, mga masasamang tao. Oh. Totoo ang sinasabi ko dito. Totoo ang sinasabi ko dito. Alam mo, ang mabuting tao, mabuti ang lumalabas sa bibig. Dahil ang laman ng kanyang puso ay puro kabutihan. Nasa Biblia yan. Malalaman mo kung ang tao ay mabuti. Mabuti ang lumalabas sa bibig. At malalaman mo ang tao kapag masama.
puro kasamaan ang lumalabas sa bibig. In case of Sara Duterte, puro kasamaan ang lumalabas sa kanyang bibig. Puro ang lulutong magmura, puro tungkol sa mga pagpatay, puro tungkol sa mga pagbibintang, puro tungkol sa mga paninira. Masamang tao kasi siya. Yun ang laman ng kanyang isipan, ang laman ng kanyang puso. Kaya ang lumalabas sa kanyang bibig, puro din masama. Biblia. Search nyo yan sa Bible. Nakalagay yan sa Bible. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang masama. Ang masama ay nagsasalita ng puro kasamaan dahil kasamaan ang laman ng kanyang puso. Hanapin nyo mga verses sa Bible. Ang masama daw, hindi daw makakapagsalita ng mabuti. Paano ka nga naman makakapagsalita ng mabuti kung puro kasamaan ang laman ng puso mo? Sara Duterte, masamang tao. Kaya ang nasa bibig niya, puro kasamaan. Pagmumura, paghihiganti, puro na lang paninira sa Pangulo, paninira sa bayan, paninira, lahat sinisiraan. Inamin pa. Inamin din ni Duterte, Rodrigo Duterte, na yung anak niya mamamatay tao. Si Duterte din ang umamin na ang anak niya daw ay mamamatay tao. Paano niya inamin? Diba nung nasa ano siya, nung dinadala na siya ni General Torre sa papuntang Dahig, diba? Nakaupo siya doon. Ano sabi niya? Ito lahat yan. Pag naging presidente si Sara, lahat yan, ubos kayo. Kanina, yung sinasabi ko sa inyo, yung influencer, inamin din niya na masamang tao si Sara, di ba? Sabi niya, kayong lahat, pag naging presidente si Sara, lahat kayo nasa kabaong. Di ba? Inaamin, may pag-amin, alam na talagang si Sara ay mamamatay tao. Si Duterte din, sinabi niya, kayong lahat, pag naging presidente si Sara, ubos kayong lahat. So inaamin, alam ng mga Duterte na mamamatay tao sila. So ganyan ang gusto nyo na maging Pangulo ng Pilipinas? Killer? Ganyan talaga ang gusto nyo na maging Pangulo ng Pilipinas? Mamamatay tao? Kayo na lang, huwag kami. Kaming mga makamarkos, mga kakamping, mga dilawan, hindi kami boboto sa Sara ninyo. Kayo na lang, DDS. 1 milyon lang naman ang boto ni Sara eh. Alam niyo ba na 1 million lang ang boto ni Sara? Kita niyo, nagkaroon siya ng 32 million votes. Yung 31 million doon sa amin yon, puro yung loyalist at Marcos supporter. Yung 1 million ni Sara Duterte, kanya, yun lang talaga ang Duterte supporter. 1 million. Bakit ko nasabi? Kasi nung panahon ng eleksyon, si PBBM, hindi siya iboboto ng kakamping kasi nandyan si Leni Robredo. Siyempre, si Leni ang iboboto nila. Hindi rin siya iboboto ng dilaw. Kasi ang mga dilaw nun, ayaw ng Marcos, never again sila eh. So binoto nila si Leni din. At lalong hindi naman sila iboboto ng DDS. No, hindi iboboto si PBBM ng DDS. Kasi ang binoto ng DDS, si Isko Moreno. Kasi ang sabi ni Duterte, huwag niyong iboto si Marcos dahil daw, gumagamit daw, nagko-cocaine, pagkatapos daw, spoiled brat, tapos weak leader, ang dami niyang sinabi kasiraan kay PBBM. So, natural ang mga DDS, hindi iboboto si PBBM. Ang binoto ng DDS, si Isko. Nandun nga, di ba, sina Mocha Uson, sina Vivian Velez, si Isko Moreno ang binoto nila. So, tingnan nyo dilawan, kakamping, Leni Robredo ang binoto. DDS, Isko Moreno. Ngayon, si PBBM, yung 31 million na yan ang bumoto kay PBBM, yan yung Marcos loyalists at Marcos supporters. Ngayon, si Sara Duterte, 32 million, kasi yung 31 million niya, amin yun. Yung 1 million na natitira, yun lang ang DDS.
1 million lang kayo. Real talk tayo dito. 1 million lang kayo. Kaya nga tuwing nananawagan kayo ng rally, ng people power, walang pumupuntang tao. Make sense? Kaya nga kailangan nyo pang mang-hijack sa ibang mga nagrarally. September 21, hindi naman kayo ang dapat na pumunta dyan eh. Dahil yan ay legit na rally ng mga kakamping, dilawan, progressive group. Wala kayo dyan. Pero pumunta kayo ng hijack kayo kasi hindi kayo makapanawagan ng revolusyon dahil wala kayong tao. Real talk tayo dito, wala kayong tao. Marami lang kayo sa social media. Bakit? Kasi marami kayong trolls. Napatunayan na yan. Marami kayong trolls, maraming pambayad. Ang mga Duterte nagbabayad, may China pa. Kaya yung mga nagko-comment sa akin dito, kaya hindi ko kayo pinapansin. Ha? Marami sa inyo, nakita ako na eh. Trolls, bayaran, hindi totoong tao. Kaya tuwing nananawagan si Sara na mag-rally, tuwing nananawagan kayo na mag-rally, walang tao. Kawawa. Nakakaawa kayo. Walang tao. Hindi kayo mananalo. My goodness. Walang tao. Hindi kayo makakuha ng tao. Kayo na lang yan. 1 milyon lang kayo. Alam niyo, sa totoo lang, dumami na yan. Ha? Dumami pa yan. Kasi nung panahon ng 2016, nasa ano lang kayo, nasa mga 400,000 lang kayo na butante, na DDS. 400,000 lang kayo. Taga Davao, taga ibang part ng Mindanao. Yun lang ang bilang nyo. Naipanalo lang si Duterte dahil sa mga loyalista, Marcos supporters, Marcos loyalists. Yun ang dahilan ba't nanalo si Duterte. Kaya ang laki ng inyong utang kabubuton sa AMOA. Ang laki ng inyong, ano bang utang kabubuton na sa Tagalog? Ang laki ng inyong ano ba yung utang kabubuton sa Tagalog Yung nakalimutan ko sa Tagalog, no? Utang kabubuton sa Bisaya. Ang laki ng utang kabubuton nyo sa mga Marcos. Dahil nanalo si Duterte dahil sa amin. Ayun, utang na loob, no? Utang na loob. Ang laki ng utang na loob nyo. Salamat Loy Olarte, salamat. Ang laki ng utang na loob nyo. Salamat Mercy Agrimao. Yan. Nona Goto, yan, utang na loob. Ang laki ng utang na loob nyo sa mga Marcos at mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Super ang laki ng utang na loob nyo sa amin dahil hindi kayo mananalo talaga. Alam nyo, tanggapin nyo na ang katotohanan. Wala talaga kayong bilang. My God! Papaluhin nyo pa ang Marcos? My God, 1965. Si Pangulong Marcos Senior ang Pangulo ng Pilipinas. My God, kongresista pa lang siya, meron na siyang loyalista eh. Meron ng mga loyal sa kanya, congressman pa lang siya. Naging senador pa. Naging Senate President pa siya. Pagkatapos 1965, tumakbo na Pangulo ng Pilipinas, landslide. Naging Pangulo until 1986. Kaya talagang kilalang kilala, sikat na sikat. Hanggang ngayon, ang legasiya niya, lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang mga proyekto, ang titibay. Walang ghost projects, walang mga despalinghado. Ang titibay ng mga proyekto ni Pangulong Marcos. Kaya hindi nyo matatalo ang Marcos, mga DDS. Kasi kayo, hanggang dyan lang kayo sa Davao. Davao lang kayo.
Kung hindi sana lumuhod si Duterte sa Marcos family sa Ilocos Norte, nagpunta siya doon humingi siya ng suporta sa Marcos family at sa Marcos loyalists, lumuhod siya doon. Nagmakaawa, nanghingi ng tulong na suportahan siya para manalo sa pagka-presidente. Lumuhod siya, nagmakaawa siya doon. Tapos nangako siya, ipapalibing daw niya si Apo Lakay. Kapag siya ay sinuportahan, kapag siya ay nanalo, ipapalibing daw niya si Apo Lakay. Nangako siya, naglumuhod siya doon sa mga Marcos at sa mga Marcos loyalists. Lumuhod siya, nagmakaawa siya na parang timawa. Pagkatapos, nung naging presidente, ang yabang. Diba? Ang yabang na nung naging presidente. Hindi nyo masasabing baliktad dahil merong ebidensya yan. 2016. Makikita nyo, pumunta siya sa bahay ng mga Marcos. Kita yan sa social media. Saan ba, kung hindi nyo yan kita, baka malamang nasa bundok kayo. Baka malamang mga NPA kayo nasa bundok. No? Kasi mga DDS, mga NPA yan. NPA yung mga DDS. Kaya nga kayo lumalaban sa gobyerno kasi NPA kayo, di ba? Kasi sa totoo lang sa totoo lang. Kung hindi kayo sinuportahan ng mga Marcos, wala kayo. Walang Duterte na Pangulo ng Pilipinas. Walang Duterte. No? Pero anong nangyari? Nung naging Pangulo na si Duterte, walang hiya. Mabuti pala hindi na lang siya sinuportahan ng mga Marcos. Kung ganyan lang din ang ginawa niya, mabuti pa hindi na lang siya sinuportahan ng mga Marcos. Dahil si Apo Lakay, may palilibing din naman yan. May papalibing yan, mag-aantay lang. Magkita mo nga ngayon, si PBBM ang Pangulo ng Pilipinas. So pagpasok ni PBBM, 2022, pwede niyang ipalibing agad dyan, si Apo Lakay. Di ba? Pero kayo, mga DDS, hindi mananalo si Duterte nyo kung hindi dahil sa mga Marcos. Kaya wala kayong karapatan na magyabang. Wala kayong karapatan na magyabang. Sa totoo lang. Dahil kayo ay mga sampid lang. Dahil kung titingnan natin, sino ba talaga yung nasa political arena, dilawan at pula. Wala namang green Walang green. Dilawan lang at pula yan. Walang green dito. Sampid lang kayo. At malapit na rin kayong mawala ng tuluyan. Dahil nakakalimutan na ng taong bayan si Duterte dahil sa kanyang kasamaan. Ngayon na, kita mo nga, si Sara, unti-unti na, bumabagsak na yung yung kanyang rating. Pagdating ng 2028, wala na talaga yan. Hindi na talaga yan, hindi na kahit siguro, baka kahit 10%, baka wala nang bumoto dyan. Wala na yan. Hindi na mananalo ang idolo nyo. Iiyak na lang kayo pagdating ng 2028. Iiyak na lang kayo. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Iiyak kayong lahat. Dahil ang Sara Duterte nyo ay hindi na mananalo. Pikat! Yan, di ba? So ginagaya ko lang si Sara kasi ganyan si Sara, di ba? Parang bata. Oy, Dong, ang imong utin kay baho kaayo. Ikaw, Rona Rose, ang bilat nimo baho kaayo, Rona Rose. Pagligo, oy, baho kayo mong bilat. Onya, dako kayong bangag sa imong bilat, oy. Di ba? Sorry sa mga Tagalog, Bisaya yun. Kasi may bastos no? May bastos dito. So, binastos ko din. Sorry po sa mga Tagalog. Yan. Uy,
Naka-isang oras na pala tayo nagdadaldal dito. Sabi ni Lorena Rodriguez, uy, ikaw ang bigaon. Bigaon ka. Uwagan ka kaayo, uy. Uwagan. Diba? Pag hawa din adto ka dito, manguwag ka. Diba? Ay, nako. Sorry guys Bisaya yun. Kasi may bastos na Bisaya eh. So binastos ko din. Yan. Okay. Salute to you, Edwin Pazibugan. Sabi naman ni Mercy Agrimano, kami mga Tagalog, suklam na suklam sa mga kabastusan nila. Ganyan ba mga taga Davao? Ay, nako. Basta DDS. May mga taga Davao naman na hindi naman bastos eh. Ang mga bastos talaga sa Davao, mga DDS. Kasi syempre, yung idolo nila bastos, di ba? Syempre, bastos din sila. Kasi hindi naman sila mag-iidolo sa mga Duterte kung hindi sila bastos eh. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kapag ang tao hindi bastos, hindi ka mag-iidolo sa Duterte. Aayawan mo kasi bastos. No? So, sa Davao, meron din mga hindi bastos. Yan yung mga ayaw sa Duterte. Marami din akong kilala sa Davao at kaibigan eh. Ayaw nila sa mga Duterte at hindi sila bastos. Yung bastos lang talaga doon, yung mga DDS, yung mga maka-Duterte. Sila talaga yung bastos, no? Yan. Kasi nga idolo nila bastos. So bastos doon sila, 'di ba? Same feather, flock together. Kung sinong idolo nila, ganoon din sila. Yun, 'di ba? Natatawa ako sa isang DDS, sabi niya, wala pong sense pinagsasabi mo, Lola. Sabi ni Lynn Conrad, talaga? Kaya pala nandito ka? Wala daw sense pinagsasabi ko, pero nandito siya, tinapos pa niya. Ay, naku. Mga kababayan. Thorax, Marco Beta, hilaw ka pa sa Senado. Ay, tama ka dyan, Thorax, no? Hilaw pa talaga siya sa Senado, no? Ay. Mercy Agrimano, tumpak kayo dyan, ma'am. Galit na galit sa atin, pero sila ang mga bastos. Sobra sila. Nonsense kausap. Kaya nasasabihan mga bobo. Tumpak. Tama ka dyan, no? Tama ka dyan. Mercy Agrimano. Yan. So mga guys, no, maraming salamat. Naka-1 oras at 25 minutes na tayo, no? So manunood po kay Yusek Claire Castro. So mga kaibigan, bye-bye. Pupunta po kayo doon kay Yusek Claire Castro sa kanyang page at ako'y manonood. Bye-bye, guys. God bless.